Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw magkakaroon tayo ng isang mahalagang pagpupulong upang talakayin ang mga isyu at oportunidad na kinakaharap ng ating industriya ng abyasyon. Ang layunin ng ating pag-uusap ay mapagtibay ang mga hakbangin at estratehiya na magpapalago at magpapabuti sa ating sektor. Ang titulo ng ating gawain ay ang pagpapahusay ng kasanayan sa komunikasyon ng mga flight attendant at pag-unawa ng mga pasahero sa safety procedures. Paglalarawan ng proyekto. Ang proyektong ito ay naglalayong pahusayin ang komunikasyon ng mga flight attendant upang mas epektibong maipaliwanag ang safety procedures sa mga pasahero. Sa pamamagitan ng malinaw at maayos na pagkikipag-ugnayan, mas mapapalakas at pag-unawa at pagsunod ng mga pasahero sa mga patakarang pangkaligtasan. Layunin nitong mapabuti hindi lamang ang serbisyo sa aviation industry, kundi pati na rin ang seguridad at kaligtasan ng bawat biyahe. Sa pamamagitan ng malinaw at maayos na komunikasyon, mas madali at mabilis matutunan ng mga pasahero ang mga safety procedures, kaya magiging mas mataas ang kanilang pagsunod sa mga patakarang ito. Ang proyektong ito ay hindi lamang nakatutok sa pagpapabuti ng serbisyo ng mga flight attendant, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng seguridad at kaligtasan ng bawat biyahe. Ang unang layunin ng proyekto, mapabuti ang kasanayan sa komunikasyon ng mga flight attendant upang maging mas malinaw at epektibo ang pagpapaliwanag ng safety procedures. Sa pamamagitan ng pagpahusay ng kanilang kakayahan sa pagsasalita, pakikinig at pag-unawa, magiging mas madali para sa mga flight attendant na magbigay ng mahalagang impormasyon hinggil sa kaligtasan sa isang paraan na mabilis at wastong naunawaan ng mga pasahero. At atin naman pakinggan ang ikalawa at ikatlong layunin ng proyekto mula kay Andrea. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kanilang mga kasanayan sa pagsasalita, pakikinig at pag-unawa, magiging mas tumpak at mas epektibo ang paraan ng kanilang pagpapahayag ng mga mahalagang impormasyon ukol sa kaligtasan. Ang profesionalismo ay pakikisalamuha, kabilang ang pagiging magalang, mahinahon at maingat sa bawat sitwasyon, ay isang mahalagang aspekto ng kalidad ng serbisyo sa industriya ng abyasyon. Pang-apat na layunin ng proyekto, mabawasan ng hindi pagkakaunawaan at maling interpretasyon ng mga mahalagang safety instructions. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng paraan ng pagpapaliwanag at papahayag ng mga flight attendants, ang mga safety instructions ay magiging mas malinaw, tumpak at madaling maunawaan. Panglimang layunin ng proyekto, masiguro ang kaligtasan ng lahat ng nasa eroplano sa pamamagitan ng mas epektibong pagkakalat ng impormasyon tungkol sa mga emergency procedures. Ang layunin ng proyektong ito ay masigurado ang kaligtasan ng lahat ng mga pasahero at tauhan sa eroplano sa pamamagitan ng mas epektibong pagkakalat ng impormasyon ukol sa mga emergency procedures. Mahusay Michelle, Andrea at Kim. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga target na magsasagawa ng proyektong ito. Target na magsasagawa ng proyekto. Ang proyektong ito ay nakatuon sa mga flight attendant, aviation trainees at airline personnel upang mapahusay ang kanilang kasanayan sa komunikasyon, pati na rin sa mga pasahero upang mapalakas ang kanilang pag-unawa at pagsunod sa mga safety procedures para sa mga ligtas at maayos na biyahe. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kasanayan sa pakikipag-ugnayan, ang proyekto ay naglalayong tiyakin na ang mga pasahero ay magkakaroon ng mas mataas na pag-unawa at mas mahusay na pagsunod sa mga safety procedures na nag-aambag sa isang mas ligtas at maayos na karanasan sa paglalakbay. Naririto naman ang mga kakailanganin sa proyektong ito. Mga kakailanganin sa proyekto. Narito ang mga pangunahing pangangailangan para sa proyekto: training materials, mga visual aids, video demonstrations, pamphlets at booklets, training modules, kurso o workshop na magtuturo sa mga flight attendants kung paano epektibong magbigay ng safety instructions, technology, mga tablet o portable devices upang ipakita ang mga safety videos at guides sa mga pasahero, simulasyon sa emergency, pagsasagawa ng emergency drills upang mapabuti ang kakayahan ng mga flight attendants sa pamamahagi ng tamang impormasyon.
Tayo naman ay dadako sa metodolohiya ng ating gawain. Metodolohiya. Una, pagsusuri ng datos, pangangalap ng impormasyon mula sa mga flight attendant at pasahero sa pamamagitan ng survey at panayam. Pangalawa, pagsasanay at workshop, pagtuturo ng epektibong komunikasyon at tamang pagpapaliwanag ng safety procedures. Pangatlo, pagbuo ng instructional materials, paggawa ng safety manuals, video presentations at visual aids para sa mas malinaw na gabay. Pang-apat, simulasyon at role-playing, pagsasagawa ng aktwal na pagsasanay gamit ang iba't ibang senaryo. At ang panghuli ay ang ebalwasyon, pagkukuha ng feedback upang suriin at pagbutihin ang proyekto. Shen, iyon namang ibahagi ang timeline at ang inaasahang resulta. Maaari mo ba itong ipaliwanag sa maayos na pamamaraan? Pagsusuri ng datos. Pagkuha ng impormasyon mula sa mga flight attendant at pasahero gamit ang survey at panayam upang matukoy ang mga pangangailangan at hamon. Pagsasanay at workshop. Pagtuturo ng mga kasanayan sa komunikasyon at tamang pagpapaliwanag ng safety procedures upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan. Pagbuo ng instructional materials. Paglikha ng materials tulad ng safety manuals at video presentation upang magbigay ng malinaw na gabay sa mga pasahero. Simulation at role-playing. Pagsasagawa ng simulation at role-playing upang masanay sa mga sitwasyon pang-emergency. Evaluation. Pagkuha ng feedback upang siriin ang bisa ng proyekto at magpatuloy sa pagpapabuti nito. Mga inaasahang resulta, mas malinaw at epektibong komunikasyon, pagpapabuti ng kakayahan ng mga flight attendant na magbibigay ng tamang pagpapaliwanag sa safety procedures. Ikalawa, mas mataas na antas ng pag-uugnay at pagsunod. Pagtaas ng pag-unawa at pagsunod ng mga pasahero sa mga patakarang pagkaligtasan. Ikatlo, mas maayos na professional na pagpapabuti ng pakikitungo ng mga flight attendant sa iba't ibang uri ng pasahero. Ika-apat, pagbawas ng hindi pagkakaunawaan. Pagbaba ng maling interpretasyon at hindi pagkakaunawaan sa mga safety instruction. Kalima, mas ligtas at organisadong biyahe. Pagpapalakas ng pagpapakalat na impormasyon tungkol sa emergency procedures upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa biyahe. At akin namang tatalakay At ibabahagi ang naman ni magiging budget Andrea ng ang ating magiging gawain. budget ng ating gawain. Printed manuals and guides, 5,000 pesos. Visual aids, 3,000 pesos. Video production, 10,000 pesos. Training venue rental, 8,000 pesos. Facilitator and trainee fee, 12,000 pesos. Office supplies, 2,000 pesos. Simulated training equipment, 15,000 pesos. Miscellaneous expenses, 5,000 pesos. Total estimating ng gastos po namin ay 60,000 pesos. Ang budget ay maaaring magbago depende sa aktwal na pangangailangan at availability ng mga resources. Konklusyon. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mapapalakas ang kasanayan ng mga flight attendant sa pagpapaliwanag ng mga safety instructions at mapapalawak ang pag-unawa ng mga pasahero sa mga safety procedures. Pagdudulot ito ng mas mataas na antas ng kaligtasan at komportableng biyahe. Ang proyekto ay makikinabang hindi lamang ang mga flight attendants at pasahero, kundi pati na rin ang mga airlines sa pagpapataas ng customer satisfaction at mas ligtas na operasyon. Sa pagtutulungan, matutulungan natin ang industriya ng transportasyon na maging mas epektibo at responsableng maglingkod sa mga pasahero. Iyon lamang po ang aming pagpupulong at maraming salamat po sa pakikinig.